Magandang gabi mga kapatid. Yan ang ating masarili para sa ating Bible study sa gabi nito. Pagdating natin ang hymn number 170. 170. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest pit. The guilty pair, but only care, God gave His Son to win. His saving child, He reconciled and pardon from His sin. Our love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. When years of time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men are here, refuse to pray, our rocks and hills and mountains fall. The love so pure shall still endure, all measureless and strong, redeeming grace, you and praise, the saints and angels' song. Our love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Could we believe the oceans clear, and where the skies of parchment made, with star on earth appeared, and every man a scribe by trade, to read the love of God above, what great the ocean rise, nor could a scroll contain the whole, the scarce sky to sky. Our love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Two 277. 277. Ay, magsi tayo. At pagkatapos, papunaan tayo ni
Brother Lloyd is opening prayer. Use Speak, O Lord, as we come to you to receive the fruit of your holy word. Take your truth, let it deep in us, shape and fashion us in your likeness. That the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Take your thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. That the light arise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail, let their truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the height of your plans for us. Truth unchanged from the dawn of time, elevates down through eternity. And by grace will stand on your promises, and by faith will walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built, and the earth is filled with your glory. Tayo sa manalangin sa ating Bible study. Dakilang Diyos, masalangin mo Lord, kami nagpapasalamat sa biyaya at pinagkaloob sa amin. Salamat Ama sa paggabay sa amin na kami nakarating dito ligtas. Dalangin namin Diyos sa gabing ito kami muli pag-aral sa inyong banal na salita na dalangin namin na sa lain kami samahan. Sa inyo po ang aming mga puso ng isipan, ang Diyos namin maintindihan at magsapuso namin at paro namin sa araw-araw ng pamumuhay. Dalangin namin Diyos, kami nagpapasalamat kay James na siyang patuloy na nagsaliksik, siyang muling magbigay sa amin ng pag-aaral. Dalangin namin Diyos sa mga kapatid namin na siyang magbabalak na kapunta dito. Dalangin namin na siya karating ligtas. Hindi ka rin Panginoon patawaran ng Ama sa masala sa Diyos namin mga sumpong sa inyong biyaya. Kaya lahat ng inyong dalangin pamagitan ko ng aming kapatid na si Jesus. Amen. Amen.
Okay, good evening everyone. It's a blessing again to be with you to continue study the book of Philippians. Share na lang kayong dalawa, Brad. Bigay mo kay sister yung isa. Han. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa libro ng Pilipos. At tatapusin natin ang chapter 1 ngayong gabi. 12 to 30. Medyo mahaba-haba siya ng konti. So, bago yan, mag-review muna tayo ng konti. So, ang Pilipos ay meron 4 chapters. So, makakagawa tayo siguro ng more than 10, 12, or 14 na lesson regarding this book. Then, 104 verses at approximately 2,000 plus words. So, sinubok kong i-memorize ito nung nag-aaral pa ako, pero mahina talaga yung memorya ko eh. Kasi once na memorize mo yung libro, alam mo kung saan mo mahahanap yung gusto mong hanapin. At the same time, mas madali mo siya, mas marami kang maunawaan. So last midweek natin, pinag-aralan natin yung blueprint ng isang mature na congregation. Ang isang mature na congregation, yung verse 1, they are humble. Kagaya na Apostol Pablo, hindi niya ginamit yung ako si Pablo na apostol na Jesucristo. So ginamit niya yung servant o alipin sa ibang o literal meaning ng dulos na Greek word. Then, they are faithful. Yung mga leaders are faithful. That's the second one na makikita sa isang kongregasyon na healthy or strong. Then they have thankful heart. Meron silang mapagpasalamat, hindi laging negative o laging question o nag-aaway. Then itong mga members na ito, partnership or fellowship or kasama nila na isinashare yung ebanghelyo. Then, yung kanilang paglago, that is verse 9 to 10, yung spiritual growth, and yung Christ-centered love. Kasi ito yung mark ng Kristyanismo, yung pag-ibig sa bawat isa. Okay, so, lost connection. Okay, then play. So, ito yung short outline ng libro ng Philippians, The Gospel Advance Through Suffering. So yan yung title natin ngayon, The Gospel Advances Through Suffering or Through the Chain of Paul. Then the Gospel Advances Through Faithful Living and the Gospel Advances Through Faithful Christian. So yan yung tatlong bibigyan natin ng pansin. So verse 12 to 30. Ano nangyayari? Sa akin nag-lolos connection. Hindi kita. Sige. Okay. Yan. So, yan lang yung tatlong puntos natin sa gabing ito. So, madali lang yon. Sa the advances of the gospel. So, yan yung key verse natin sa pag-aaral nito. Philippians chapter 1, verse 12. But I want you to know, sabi ni Apostol Pablo, brethren, that the things which happened to me, yung kanyang pagkakulong, have actually turned out for the furtherance of the gospel. Or furtherance, nandyan yung Greek word sa mga notes ninyo, the advances sa ibang translation or yung paglaganap ng ebanghelyo. So, yan yung key verse dito sa pag-aaral na ito. So, dito makikita din natin yung go back. Yan. So number 1, the gospel advances through suffering. So, 12 to 18 yan, verse 12 to 18. So, pakibasa ako, Brad Larry.
Haba ka na. Verse 12 lang tayo, Brad. Okay. Thank you. So, verse 12, yung things which happen, it means yung kanyang pagka-preso, yung kanyang pagka-trial, at saka yung hardship na kanyang nararanasan. Nasa note nyo yata yon, kung ano yung naranasan niya nung na siya ay nasa Pilipay na nangangaral. Pinagbabato siya at pinaghahabol siya at nakulong pa nga siya. Nakulong pa si Apostol Pablo. So, ipinapakita, sinasabi ni Apostol Pablo, nais kong malaman ninyo mga kapatid na ang mga nangyari sa akin, nangyari doon sa kanya, sa Pilipos, nung nag-start ang congregation sa Pilipos, at mula doon sa first, second, and third missionary journey niya, at ngayon nakakulong siya, ang sabi niya ay nakatulong ng malaki. Ano yung tulong? Na may laganap ang Ebanghelyo. Yan. Hindi kasi siya nakulong dahil doon sa pumatay siya o nagnakaw siya, kundi nakulong siya dahil sa Ebanghelyo. Ang sabi nga ni Felix, ni Agrippa, sa 26 ng mga gawa, hindi ko nahanapan ng malinis tong taong ito. Hindi siya nagkasala, pero dahil Roman citizen siya, okay, dalhin mo kay Caesar. Kaya nag-travel siya papunta sa Rome at nagkaroon nga ng shipwreck doon sa kanilang pagbiyahe papunta sa Rome. So, yan yung nangyari. Doon sa mga naganap sa kanya ay lalong naipalaganap ang Ebanghelyo. So, dito makikita din natin na yan, Romans 8:28, siya rin may sulat niyan, we know all things, ano daw? Work together for good to those who love Christ. So, the same din yung mga nangyayari sa buhay natin yan. If you put every pieces of trials you experience at tignan mo kung nasaan ka ngayon, pag hindi nangyari yung bagay na yon, nasaan kaya ako ngayon? Tignan mo, i-review mo lang yung buhay mo. Ilan taon mo na, Brad Larry? 50? Reviewin mo ano nangyari sa buhay mo. Siguro, Brad, pag mayaman ka, wala ka rito ngayon. Businessman ka ngayon, Brad, wala kang time na mag-aral ng ganito kasi nasubukan ko yung mga bagay na yan. So, ayusin mo lang yung puzzle. Then, makikita mo na nandito ako dahil ang mga bagay ay nagkakalakip. Nawala uli ako. Ano nangyari sa... Rekta na lang kita. Nawala eh. Magkaiba kami eh. Magkaiba kami. I-re-recta ko na lang dito. Play. All things work together. I-memorize nyo yan. Play. Yan. Saan na tayo? But the life of Christ na to. Ay, hindi ko na-share dito. So, all things work together for good. Sino? Yung mga umiibig kay Kristo. Pero dun sa mga hindi umiibig kay Kristo, halimbawa, yung nakulong, Brad, ay hindi counted yon. Yung nasagasaan, namatay, na disgrasya, hindi counted yon. Kasi ang binabanggit, nagwo-work lang yung mga bagay kanino? Sa mga umiibig kay Kristo. To those who love God. I-exit ko lang konti. Oh man. Iba yung lumalabas dito eh. Yung the life of Christ to. Hindi ikaw. I-share ko. I-X lang. Wala na dyan. Then
nawawala kasi ano nangyari. Open. Then, play, share. Dito pa rin eh. Siya pa rin yung lumalabas. Kung i-play ko siya, ayun. Kung i-play ko siya, ayun, lumabas na. Okay, tuloy natin. Patalastas dun ah. Nabante natin. Ayan, asa na? 13 na to ah. Back isa. Yan, okay, so, ang sabi dito, all things work together for good to those who love Christ. So, sinabi natin kanina, isa pa? Siguro napipindot ko siguro. Or, wala naman yung ano dito. Okay, so, then, ito yung isang mission kasi na Apostol Pablo. Yung dito sinasabi niya sa Roman, siya rin may sulat nito, I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit? Kasi siya yung makapagliligtas sa bawat nananampalataya. Ano yon? Yung ebanghelyo. Kaya kahit nasa kulungan siya, hindi niya ikinakahiyang ipangaral yung ebanghelyo. In fact, sa loob ng kulungan, ano nangyari? Brad? Ano nangyari sa loob ng kulungan? Na convert yung jailer, yung bantay. Bakit? Kasi hindi siya nag-focus doon sa pagmumukmuk na kulong siya. So, nung nag-aaral pa ako, pinag-aralan namin kung ano ang posisyon ng mga nakakulong nung panahon ng mga Roman Empire. Wala pang ano nun, Brad? Wala pang tawag nito, posas. Ang posas nila noon, kahoy. Kahoy. Tapos meron curve. Tapos ilalagay yung paa, kamay dito, then papatungan ng another kahoy. Tapos design din yung sa paa. Yung isang picture doon nakita ko, nakatalikod yung, nasa likod yung paa kamay ni Apostol Pablo. At umaawit sila sa loob ng kulungan, kaya na-convert itong si Philippian jailer. So yan yung isang rason kung bakit ang sabi niya, yung mga nangyari sa akin, ang sabi niya ay lalong lumaganap ang ebanghelyo. At yun ang isa sa mga example na lumaganap ang ebanghelyo sa mga nangyari sa kanya dahil si Philippian jailers ay na-convert. Then sa Korinto, ang sabi dito, 9:16, woe is me if, ano daw? I do not preach the gospel. Woe! Kahabag-habag ako, yan ang ibig sabihin yan, kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Kasi yan yung tungkulin ng tao. That's our mission. Pinag-aralan natin yan last Sunday. Ano yung mission mo? Ipangaral ang ebanghelyo. Yan yung to glorify God. And preaching the gospel, glorifying God. Even in suffering. So Christians should evaluate life by advancement of God's kingdom. Ano yung ginagawa, ano yung mga nagawa ko at ginagawa ko ngayon para may advance, may pangaral, ibig sabihin, may palaganap ang salita ng Diyos. Kasi maraming mga fake or liko na aral ng Diyos, then ako yung nakakaalam ng katotohanan, paano ko may tuwid ang tunay na aral ng ating Panginoong Hesus. May palaganap. So every difficulty, look at this phrase, every difficulty can become, Brad Loy? Opportunity to advance or glorify, to advance the gospel or glorify Christ. Lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, kagaya ng Apostol Pablo,
yung pagkakulong sa kanya, ginawa niya yung oportunidad para may pangaral ang ebanghelyo. So, kahit nasa kalsada ka, Brad Larry, traffic, pag may pagkakataon, pag may makausap ka, ipangaral ang ebanghelyo. Ipangaral, ibahagi ang salita ng Diyos. Okay, kasi yan yung trabaho natin. Next, 13 and 14, Sister Rosemary. So that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ, and most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Okay, hinighlight ko yan yung chain. So, our testimony influence others. Yung nangyayari sa buhay natin, nai-influensyahan natin ng iba. Ito, si Brad Loy, matatagto. Ganyan ang Kristiyano. Yung nangyayari sa atin, make them opportunities para may pangaral mong ebanghelyo. Pero pag may nangyari sa'yo at may trials or temptation or problems na nangyari, then bumigay ka na agad, ano nangyari? Hindi ka makika-influence ng iba, kundi ikaw pa yung magiging rason para bumagsak ang iba. So yun yung isinasabi na Apostol Pablo dito. Yung chain o yung posas ay naging malakas pa ako, much more bold. Para saan? To speak or preach the word of God without fear. Nakakulong ka na nga eh. Anong rason kung bakit nakulong si Apostol Pablo? Pero nakulong na nga siya dahil nangangaral, pero hindi siya natakot. Ayun yung huling salita. Without fear. In Acts chapter 3, pinagbawalan ng mga high priest si Pedro na banggitin o mangaral ang Panginoong Hesus. Pero sa 539 o 529 nang gawa, anong nakalagay doon? Huwag na huwag mong ipapangaral si Kristo. Anong sabi doon? 529 o 29 o 39, basta may 9 yon. Gawa. Pinagbawalan din siya. Ano sabi, Brad? But Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. So wala silang takot. Even pinagbawalan siya. We ought to obey God rather than men. Hindi namin kayo susundin. Huhuliin kayo. Sabi, huhuliin ko kayo. Pag pinangaral nyo, we ought to obey God rather than men. So, without fear. Yan. So, ipinapakita dito na every circumstances, we influence others. So, Acts 28, yan yung nangyari kay Apostol Pablo. Paul preached while under house arrest in Rome. Timothy 2:9, for which I suffer trouble as an evildoer, but the word of God is not chained. So, ipinangaral niya pa rin. Alam niya itong prinsipyo na to. Ano yung prinsipyo yan? Mapalad ang mga na pe-persecute dahil sa katwiran for righteousness sake. So, when we suffer for the gospel, it builds confidence. Kagaya ni Apostol Pablo, hindi siya natakot in other believers and embolden them to share God's word also. Pero minsan lang, umulan lang, may mga Kristiyanong umulan lang, wala na. Hindi na nagsamba. So, hindi mo makikita yung confidence at saka yung tapang nila sa kanilang gawain. Okay, so sa Genesis 5:20, dito, in-insert natin yung nangyari kay Joseph. Anong ginawa kay Joseph? Brad, anong ginawa kay Joseph, Scott? Sa Old Testament, sa Genesis.
Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Pero anong sagot niya? Genesis 50:20, anong sagot niya? You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save, tingnan niyo yung salitang yan, the lives of many people. So, yung mga instances na nangyayari sa buhay natin, silipin mo lang. So, sasabihin mo, Panginoon, bakit nandito ako sa kalagayan ito ngayon? Ano yung gusto mong maintindihan ko? O ano yung rason kung bakit nandito ako sa kalagayan ngayon? Nung binenta si Joseph, hindi siya nagmukmuk, bagamat ginamit niya yung kanyang ability, di ba magaling siya kaya tinawag siyang the dreamer. The dreamer, interpreter, magaling siya. So ginamit niya ang ability niya. Then, ano nangyari? Tignan niyo yung huling linya. Save the lives of many people. In fact, buong angkan ng Israel yon sa kanyang mga sambahayan. Okay, then, verse 15, Brad Shalom. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkakungkit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Okay, so thank you. So dito, ipinapakita ni Apostol Pablo, may tatlong klaseng nangangaral. Pero hindi sila false teacher, ha? Hindi mali yung kanilang ipinapangaral. Ano yung mali? Yung motives. Dito, yung first dito, na klase ng preacher ay nangangaral dahil may mga kilala tayong preacher, mahilig sa debate, Brad. Pagharap po, ka-debate na lang. Debate na lang, mali yan, Brad. Pero hindi sila false teacher. Yan yung isang klase ng isang mangangaral. Pangalawang klase ng mangangaral, verse 16. Brad Loy. Oh, sorry. Nawala. Okay. Sige. Tapos ka na? Yan, 16. Yan na yan. To my chain. Okay. So, ito yung pangalawang, second to ha, na klase ng mga ngaral. Sila yung preach self-ambition. Yung isa, una, mahilig makipagtalo. Ito naman, self-ambition dahil sa sariling ambisyon at hindi ng tapat. Again, itong mga Kristiyanong ito, hindi sila false teacher, pero meron silang hangarin na iba. Sa background niyan, kung pag-aaralan natin, itong mga taong ito gustong sirain si Apostol Pablo. Gustong sirain si Apostol Pablo. So God examined the motive behind our service. Ano yung reason mo bakit ka nagsasamba? Ano yung reason mo bakit ka nagpabautismo? Ano yung reason mo bakit ka nangangaral? So titignan ng ating Panginoong Hesus yan. Selfish ambition has no place in Christian ministry. Then ministry should be motivated by love, not, look at this word, competition. Yung iba kasi nakikipag-compete, mas magaling ako dito, mas magaling ako dyan. So our greatest desire should be to glorify Christ rather than ourselves. Then, pangatlong klase ng preacher, Sister Darasin, kaya? Yan. Ngunit ang mga huli ay dahil sa pag-ibig, lamang alam nilang ako ay nalaga para sa pagtatanggol ng Ebanghelyo. Okay, so maganda yung motive nito. They are preached dahil sa pag-ibig. So, nagsasamba tayo
dahil sa pag-ibig. Nagpre-pray tayo dahil sa pag-ibig. Nagbabasa tayo ng Biblia dahil sa pag-ibig. Nananalangin tayo, tumutulong tayo sa kapwa dahil sa pag-ibig. That is in 1 Corinthians chapter 13. Anong sabi doon, Brad? Without love, you are like a clanging cymbal. Yung kampana. Maugong lang, pero walang laman. Walang silbi. Ang ibig niyang sabihin, ginagawa natin without love. So, Colossians chapter 3, ito yung parallel niya. Whatever you do, whatever you do it heartily or with love, as to the Lord, and not on yourself or pakitang tao. Yan ang ibig niyang sabihin. Then, Corinthians 10:31, whatever you do all para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Hesus. So, God values sincere heart more than personal recognition. So, minsan kasi, nagtatrabaho dahil gusto natin ma-recognize, pero hindi tinitignan ng Diyos yun. Nung nasa Catholic pa ako, pagkatapos ng misa, sino nang umattend sa inyo sa Catholic? Pataasan ng ano yun. Di ba? Nakalagay pa sa projector. Ano yung pataasan doon? Number 1 yung 50,000. Nagagalit pa yun kapag, ba't wala yung pangalan ko doon? Lagi yan, number 1 si Mayor. Pinakamalaki lagi, si Mayor. Si Congressman. Mga businessman. Nandiyan yan. Naka-flash yun. Na-experience yan? Ikaw sis, nakita mo yan? Na-experience mo yan? Hindi, nakita ko yan. Kasi nasa Catholic school ako nung kailangan mo magsamba. Siguro wala pang ano nung projector. Envelope. Pero may nabalita kayo na galit. Dahil din na-flash yung pangalan. Okay. So, nangyayari yung mga bagay. Pero sinasabi dito, lahat ng yung gagawin, kailangan mong heartily, hindi mo hinahanap yung recognition. Ang ginamit yan, ano? But for the glory of God. Ang sabi nga, pag magbigay ka, huwag malaman ng hindi literal yun kasi malalaman yun. It means sekreto lang. Yun yung ibig niyang sabihin. Yun yung ibig niyang sabihin. Okay. Verse 18, Brad Loy. Sino mo na? Sis, pakibasa. Natatakpan ko ba? Yan. Okay, so, yung tatlong klase ng mga ngaral, yung isa, una ay gusto makipagtalo, yung isa ay gusto ng yung kanyang sarili lang, then yung pangalawa yung kanyang pag-ibig. Ang resulta, ang sabi ni Apostol Pablo, whether in pretense or sa Tagalog, ang mahalaga, yun yung mahalaga, that's the result, ay sa anumang paraan, kunwari man o katotohanan, importante, ipinangaral si Kristo. Anong pagkakaiba ng Galatians at saka Philippians? Ang Philippians, na ipapangaral ang Ebanghelyo, hindi sila false teacher, pero ang Galatians, nangangaral sila, false teacher sila. Open your Bible, Galatians 1, verse 8 and 9. So dito titignan natin, sige puntahan nyo yun, at i-explain ko lang yung background. Dito sa verse 18, na ipapangaral ang Ebanghelyo, kahit iba yung motibo, na i-spread yung Ebanghelyo. Pero sa Galatians 1, 8 and 9, ano nangyari doon? But even if we or an angel from heaven preach any gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Okay. Okay na. So dito, almost pares lang yan. So the gospel is Galatians,
yung ebanghelyo ay luktot, tempered. Kasi may warning doon eh. Even an angel in heaven or sino man sa amin ay dumating at mangaral ng ibang ebanghelyo. Other gospel ang ginamit to. Pero dito, hindi. Ipinangaral nila the same gospel pero iba lang yung motive. Iba lang yung motibo nila. Kaya ang sinabi ni Apostol Pablo, ang mahalaga, balikan natin yung verse 18, ang mahalaga, nandyan, ay sa anumang paraan ay may pangaral ang ebanghelyo. Okay, so, number 2 na tayo. So, sa number 1, naipangaral ang ebanghelyo through sufferings. Dito naman, sa paraan ng pamumuhay, yung faithful living. So, even hindi mo bubuksan yung bunganga mo na mag-preach, kasi yung mga pipin, hindi naman nag-pre-preach yan. Pero makikita yan, may papalaganap ang ebanghelyo sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Sister Crisali, pakibasa ko. Kaya? 19 and 20. Okay, thank you. So, dito, a faithful Christian depend on God. Yan yung title natin dyan. Pero dito ang pinagpapasalamat ni Apostol Pablo, look at that word. For I know, ano yung alam niya? Number one, that's deliverance through the prayer of the Philippians. And number 2, yan yung isang pangalawang pinagpapasalamat niya, and because of that end, kaya naging number 2 and the supply of the Spirit of Jesus Christ. So yan yung isang pinagpapasalamatan ni Apostol Pablo. At nagagalak siya sa mga bagay na ito. Earnest expectation of hope that in nothing I shall be ashamed. But with boldness, sa buong tapang, is always, as always, so now, also Christ will be magnified in my body. So, sa paraan ng pamumuhay natin, bilang isang Kristiyano, ay makikilala si Kristo sa atin. Romans 8:28, and we know that, ginamit na natin yan kanina, pero gusto ko lang yung explanation nito. His confidence, tungkol kay Apostol Pablo, rested kanino? Sa providence of God. Because of number 2, supply of the Holy Spirit. Don't rely on your strength. Don't rely on your knowledge, on the material things you have. Rely on the providence of God. And not in his circumstances. Even Paul is in chain, hindi niya tinignan yon. Pero naging paraan pa para maging boldness siya, confident siya doon sa kanyang ginagawa. James chapter 5 verse 16, the effective fervent prayer, tulong ng mga Pilipos, taga-Philippians, of a righteous man avail much. Malaki ang naibibigay, naitutulong ng maningas na panalangin ng mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga, sa worship natin, sa dulo, sino yung may prayer request? Kasi in general yon, malaki ang may tutulong. Avail much ang ginamit sa ibang translation. Ayan, ito pala, sa avail much. So God works through. Paano nagtatrabaho ang Diyos? Through prayers. Kaya nga, sinasabi ni Apostol Pablo, I know that this will turn of my deliverance through, look at that word, through your prayers, sa pamamagitan ng iyong pananalangin sa akin. Okay, so faithful Christian place their confidence
in God's providence, not in their self. So verse 21. Dahil sa kanyang confidence, kaya nga nasabi niya ito. Anong sabi niya? Dahil sa kanyang boldness or confidence, for me to live is Christ, and to die is gain. Saan galing yung confidence na yon? Sa verse 19 and 20. Through their prayer and the provision of God. Dahil dun sa word na for me to live is Christ. Ang nabubuhay sa akin ay si Kristo. Okay, so maraming lesson na makikita natin dyan at madalas ginagamit yan. What if for me to live is fame, or for me to live is possession, and for me to live is money? Ano yung kadugtong nun? To die, left them behind. Hindi mo rin maano yan. Yung fame mo, hindi mo madadala yan sa langit. Yung kayamanan mo, si the rich man and Lazarus, hindi niya nadala sa langit. But if you live in Christ, to die is gain. Sa ibang translation, for me to live is a great opportunity, and to die is to gain more. Gusto ko yung NLT translation. For me to live is an opportunity, and to die is to gain more. So, every time you wake up in the morning, isipin mo, oportunidad mo yon para magampanan ang tungkulin mo bilang isang Kristiyano, even where you are. Kahit nasaan ka, si Pablo nga, nasaan siya? Nasa kulungan. Ano nangyari? Naging oportunidad para maging member yung mga Praetorian Guard, yung mga Roman Guard. In fact, sa dulo ng sulat niya sa Acts, sino yung mga naging member doon? Household ng Roman Empire, yung nasa loob na ay naipalaganap din ang Ebanghelyo. So, Galatians chapter 2 verse 20, i-memorize nyo ito. Kung may memorize nyo ito, every time, wherever you go, nalalaman mo na Kristiyano ka. (20 and 21) yan. 20. Ang sabi doon, it is no longer I who live, but Christ live in me. And the life which now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tama ba yung nandun pa sa memorya ko, Brad? So, eto, pag nasa isip mo ito at nasa puso mo, nalalaman mo, every time you walk, na hindi na ikaw nagmamay-ari ng buhay mo. At kapag namatay ka, dahil kay Kristo, you gain more. For me to live, lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay hindi na nabubuhay sa kanilang sarili. Yan ang sabi ng Apostol Pablo, it is no longer I who live. Hindi na ako ang nabubuhay sa akin sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So kung nabubuhay sa'yo si Kristo, yung pangarap mo, lahat ng ginagawa mo, even yung pag-serve mo sa pamilya mo, sa church, sa ibang tao, sa trabaho mo, Brad Lloyd, iniisip mo yun para kay Kristo yun, hindi para sa pamilya mo, hindi para sa sarili mo. Kapag naisip mo na ilagay mo sa perspective mo yung mga bagay na yun, mas magaan mabuhay bilang isang Kristiyano. Pero pag nagtatrabaho ka dahil sa gain mo, material things, mabigat ang mamuhay. Kasi pag konti yung kita, ay hirap naman ang buhay. Pero kahit konti, kung nabubuhay ka kay Kristo, ay thank you Lord. Kahit papano, may konti. Diba? So, memorize nyo yan, ha? Then, his identity, pertaining to Paul, identity was completely found in Jesus. So, the same din sa bawat isa sa atin. So, death is not to be feared ng mga faithful na Kristiyano. Kaya nga, lagi kong sinasabi yung knock on wood, ay, hindi pa buong yung buhay niya, hindi para sa kanya pa rin nabubuhay. Hindi pa si Kristo. Kasi kung yung buhay mo ay na kay Kristo niya, wala kang takot. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, for me to live is Christ. So, mamatay man ako, mas okay.
isang halimbawa, yung Amerikanong yan, sabi niya, huwag kang pupunta doon sa may COVID pa. Anong sagot niya? Mas maganda para doon ako sa langit. Pag tinamaan ako, doon na ako sa langit. Nung panahon ng COVID, huwag kang pupunta sa Pilipinas. Pero di siya natakot kasi ang buhay niya na kay Kristo at alam niya pag namatay, mas maganda pa. So, ganun din ang sasabihin ni Apostol Pablo dito. But if I live, tignan niyo 22, but if I live on the flesh, mas okay sa inyo kasi dadami kayo ng bunga. Will mean fruit from my labor. Mas marami pa kayong matututunan, mas may papalaganap pa natin ang ebanghelyo pag mabuhay pa ako. Yet, ang sabi niya, I shall choose, I cannot tell. Hindi ko alam. Kaya nga, inilagay ko yan yung 3 klase ng dilema. Nandyan. Kasi si Apostol Pablo, nasa stage of dilema at this time. Hindi ko alam. Ang sabi niya, I shall choose, I cannot tell. Hindi ko alam. Kasi gusto ko na with Christ. Pero ang sabi niya, pag manatili naman ako, mas pabor naman sa inyo kasi mamumunga pa kayo. Sabi niya, for I am hard-pressed. It means, nasa nag-uuntugan 2 bato ako. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Nasubukan mo na yan. Yung famous na line na yan, Brad Lloyd, nasa nag-uuntugan bato. Hindi ko alam anong gagawin ko. So, between the two, for I hard-pressed between the two, having a desire to depart and to be with Christ, yun yung isa sa desire ko. Ang sabi niya, then, which is better? Kaya nga, doon sa verse 21, ano kanina? For me to live is Christ, and to die is much better. Or to gain more. Much better. Yan yung sinasabi niya dyan. Having a desire to depart, and be with Christ is far better. Or gain more. Nevertheless, to remain naman in the flesh is more needful. Kanino? Sa kanila. So, dito yung 3 kategorya ng dilema. Number 1 is volitional. It means from the origin, will. Yung will, yung kagustuhan mo. Conflict between two choices. Halimbawa, gusto mong magsilbi sa iglesia, pero gusto mo rin magkaroon ng trabaho. Brad, gusto kong maging preacher, pero gusto ko rin magtrabaho. So that's volitional dilemma. Pangalawa, yung emotional. Ang emotional naman, masaya ka dahil nakakapagsilbi ka sa iglesia, pero malungkot ka dahil di mo naman nasasamaan yung pamilya mo. Yan yung emotional. Gusto ko sa church, pero gusto ko rin makasama yung pamilya ko na nasa malayo. That's emotional dilemma. Then another one is geographical. Gusto mong umattend sa church, pero gusto mo rin nasa pamilya mo. So that's geographical. Hindi nasa nag-uuntugan kang bato. Yun yung nararamdaman ni Apostol Pablo dito. Mas gusto ko na kay Kristo, which is far better, but to remain okay din kasi more needful for you. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. Then, Philippians 2, 3 and 4, let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest. So, tinignan ni Apostol Pablo, okay, sige, okay lang, hindi mo na ako mamamatay kasi inaalala ko kayo para sa kapakanan ninyo. Kaya mag-i-stay muna ako. So, faithful Christian consider the needs and goods of others. Kasi, ang isa sa pangalawang utos is, love your neighbor as yourself. Then, Christian service produces progress, joy, and abundant fruit. So, life should be devoted to fruitful service. Kanino? Hindi sa iyong sarili, kundi kay Kristo. Okay, pangatlo, last. Konti na lang to. 27 to 30. So, 3 na lang. Yan. 3
Tatlo na lang. Sister Rosemary. Oops, op. Sige, pakibasa. 7. Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. Okay, so, thank you. So, dito may tatlong challenge si Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. At itong challenge nito, ito rin ang challenge ng Diyos sa atin. Ano yung challenge number 1? Your conduct, that is number 1, be worthy, or ang tanging ang iyong paggawi, yung conduct, ay maging karapat-dapat ginamit dyan sa Ebanghelyo. It's not aligned to the doctrine of Christ. It's your conduct, yung pag-uugali mo, yung paraan ng pamumuhay mo, paraan ng trabaho mo, it's aligned to the gospel of Christ, to the doctrine of Christ. Hindi ba kontra yan sa itinuturo ni Kristo at ipinapangaral mo? Yan, that's the first challenge. So, check kung ano yung nasaan kayo ngayon. So that's a challenge. Number 2 is stand fast. That is number 2. Stand fast o kayo'y manindigan. Naninindigan kasing ginamit. Sa isang espiritu. Stand fast o stand firm. 15 verse 58. Romans 15:58. Be stand fast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Stand fast, hindi matinag ang iyong pananampalataya. Ano man trials na dumating sa buhay mo, kailangan nakatayo ka pa rin. Kasi kagaya na Apostol Pablo, ikukulong na siya, nakakulong na pala siya, nakatindig pa rin sa kanyang pananampalataya. Yan yung sinasabi niya dyan. And number 3, magkaroon kayo ng unity. That's number 3. One mind, and kayo ay may iisang pag-iisip. Striving together for the faith of the gospel. So, yan yung tatlong challenge na china-challenge ni Apostol Pablo ang mga taga-Pilipos, at yan din ang challenge ng bawat isa sa atin. Then, may na-miss yata ako. Hindi, kadugtong niya ito. So, yan yung supporting verse niya. So, walk. Oh, man. Gutom na yata. Ayaw na. Okay. Hindi. Ano pala? Lobat. Lobat. So, number 1, maliliit kasi dito. Number 1, walk worthy of the calling with which you were called. So, mamuhay kayo ng kagaya ng pagkatawag sa inyo. Pinag-aralan din natin sa Colossians yan, di ba? Dati kayo ay Epeso pala, dati kayo ay hentil. Ngayon, di na kayo hentil. Kayo ay kay Kristo na. So, our lives should match the message we proclaim. Then, Matthew 5:16, let your light shine before men. Hindi, porket wala ka sa church yung kukudrap-kudrap o walang Kristiyano sa paligid, ay kukudrap-kudrap na yung ilaw mo. So, kailangan lumiwanag pa rin yung salita ng Diyos sa'yo. Then, may pakita pa rin yung pagka-Kristiyano mo doon. 1 Peter 2:12, having your conduct honorable among the non-believers. Gentiles, wala nang Gentiles sa ating panahon kasi kabilang tayo dyan. It means yung mga hindi pa nananampalataya. Kasi paano mo sila mako-convert, ma-invite kung yung paraan na, si Brad Larry, taga Church of Christ. Ganyan naman ang ugali niya, wag na lang. Di ako pupunta sa church nila. Di ako sasama sa kanila. Kasi yun, nakita na nila yung paraan ng pamumuhay mo, hindi mo sila ma-invite. So, sinasabi ni Pedro, your conduct must be honorable o magandang tignan sa mga hentil. Yan. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. So, godly testimony is strengthened for both the church. So, hindi lang yung buhay mo, kundi buong iglesia at saka yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. So, Christian are citizen of heaven and must live o mamuhay tayo according
doon sa ugali ng isang tunay na Kristiyano. Okay, then last. May 28 pa. Brad Shalom. At sa naman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, natapwat, tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. Okay, thank you. So this is another challenge. Ang sabi niya, Brad, be confident. Huwag kang matakot. Di, Brad, tatanggalin ako sa trabaho ko. Maaring sabihin mong ganyan. No. Balikan mo yung verse 21. Ano yung verse 21? For me to live is Christ, and to die is gain. Kaya sinasabi, kasi nung unang panahon, di ba, nasa persecution sila. So don't be afraid. Kasi dati, kung sinamba mo si Caesar, mabubuhay ka. Kung sinamba mo si Kristo, mamamatay ka. So sinasabi ni Apostol Pablo, that's a challenge again, don't be afraid. Do not in any way terrible or afraid by your adversaries sa kaaway mo. So sa ating panahon, ang ating kaaway ay si Satanas. Of course, don't be afraid. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. Even Joshua, nung namatay si Joseph, Moises, siya na yung magiging kasunod. Sabi niya, bata pa po ako. Hindi ko kayang i-guide ang Israel. Basahin niyo yung kwento ni Joshua. Hindi ko kayang guide patay na si Moises. Ikaw na yung patay na rin si Aaron. Ikaw na yung susunod na mag-guide sa Israel. So, pero ang sabi niya, be strong. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Be strong and of good courage. May kadugtong yan, kaya may dot. Don't be afraid nor dismay. Bakit? For the Lord your God is with you wherever you go. Memorize that verse. Joshua 1 verse 9. Pakibasa mo sa translation mo, Brad. Nandun ka? Sige nga. Oo, 1 verse 9. Mhm. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapas ng mabuti. Mhm. Matakot, hindi ka magpapay. At pagkakapalan ng Diyos ay sumasayo sa kawan. Okay, so memorize that verse. Every time you share the gospel, nahiya ako. Hindi, bato mo lang. Sabi nga dyan, inutusan kita. Huwag kang matakot, magpakatapang ka. At naulit yan sa Matthew chapter 28, verse 19. Go into the whole world and preach the gospel. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I commanded you. And lo, that is verse 20, I am with you always, even till the end of the world. Kahit magunaw na ang mundong ito, I am with you always. So, sa mga leaders ng church, and of course kayo, bawat isang Kristiyano, memorize yung mga bagay na. Yan yung mga nagpapalakas sa akin sa mga time na dumadating na mga problema. So faith overcomes fear because God is with you always. Then Timothy 3:12, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. May persecution sa mundong ito. Pero ang sinasabi ng Panginoon, magpakalakas ka. So, God give His people strength para makatindig tayo. Okay, so suffering for Christ is a gracious privilege. Gracious privilege. So, meron dalawang bagay dito na makikita natin. Number one, hindi lang manampalataya, not only to believe. So, ang pagiging Kristiyano ay may dalawang bagay. Hindi ka lang manampalataya, kailangan mo rin suffer for His sake. So, ang pagiging Kristiyano, Brad Larry, mahirap. Minsan, sasacrifice mo yung kita mo. Sacrifice mo yung gasolina mo. Papunta rito. Sacrifice mo yung oras mo. Yan yung twofold. Twofold.
suffering for Christ is a gracious, pero sabi niya dito, is a gracious privilege. For to you it has been granted on behalf of Christ, ay pinagkalob sa inyo, ipinagkalob granted sa inyo, alang-alang kay Kristo, hindi lamang sumampalataya sa Kanya, kundi magdusa rin alang-alang sa Kanya. Taglay ang gayong ding pakikipaglaban sa iyong nakita sa akin at ngayon ay inyong naririnig na nararanasan ko. So nagdusa ako, and even Christ, nagdusa din, pero nagtagumpay siya. So, kaya nga, ang Revelation, lagi niyang sinasabi, pagtagumpayan mo ang mga bagay at ibibigay ko sa iyong putong ng buhay. Overcome. Paulit-ulit niyang sinabi yon. Okay, so suffering for Christ is gracious. Kadugtong yan, Matthew 10 verse 12, blessed are those who are persecuted for righteousness, for their faith. So persecution is evidence of faithful disciple. Acts 5:41 then, they departed rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. So nagsuffer yung mga unang Kristiyano. If they persecuted me, they will also persecuted you. So may persecution. So God uses suffering naman para saan? Meron rason. Hindi ka naman basta nagkakaroon ng problema na walang rason, ang Diyos. Kasi, parang ginto again ay pinapalis ka lang. Pinapalis ka. Ay, hindi pa pwede ito si Loy. Kailangan bombahin pa ito para maging matibay. Parang, so, may mga ganyan na bagay. So, God uses suffering to strengthen faith and develop Christian character. Okay, so, yan yung napag-aralan natin. So, ano yung lesson na makikita natin dyan? So, God can use difficult, hindi lang basta circumstances, difficult circumstances. Para saan? Para may pahayag ang Ebanghelyo, to advance the gospel. Number 2, our example influence other believers. Yung paraan ng pamumuhay natin, makikita yan ng ibang tao. Then, our motives matters. Yung puso natin ay importante in serving God. Yung tatlong klase ng preachers. Kaya motives matters, mahalaga yan sa Diyos. Then, Christ should be the center of our lives. For me to live is Christ and to die is gain. Yung buhay mo ay nakasentro si Kristo. Then Christian must live worthy of the gospel, and unity is strengthen the church, and suffering for Christ is not a defeat, but is a gain. Suffering for Christ is not a defeat, but a gain. So let us live faithfully so that the gospel may continue to advance sa pamamagitan ng buhay natin. Okay, so any question? Question? Ask. May question ka? Wala. Brad Larry, additional insight sa pinag-aralan natin. Yung nandyan sa notes nyo, konti lang kinuha ko dyan. Marami akong, even yung mga notes ko 20 years ago, binalikan ko at nailagay ko din dyan. And of course, yung mga marami, hindi lang limang mga sources natin dyan para may compress lang natin at lalo natin mapapag-aralan yung mga versikulo. Nasubukan mo na bang nagkapera ng malaki-laki? Anong ginawa mo noon? May pera ka? Nasaan ka noon? Kumusta yung Christian life mo? Okay.
Mahirap makapasok sa karir. Okay, kasi ang sabi ni Timoteo, ni Pablo kay Timoteo, money, the love of money, kasi yun yung ginagamit ni Satanas para hindi ka mapunta sa langit. Pero hindi naman lahat. Kasi ang tao, wala siyang, likas sa tao na wala siyang contentment. Genesis chapter 3, nakita nun kay Adan, kay Eva, ibinigay na lahat ng kanilang pangangailangan, pero maliban dun sa isa, Brad, isa lang naman ang bawal eh. Isa lang. Lahat pwede mo nang kainin. Isa lang. Pero, nung sinabi ni Satanas, magiging parang Diyos ka, uy. So, nandun yung pride. So, kagaya niyan, nagbibiyahe ka. Diba? Gusto mo nang umuwi, pero sayang. So, gusto mo pa more kita, more income. So, pag nakita ni Satanas yung motive mo na meron kang eagerness doon sa ganito, doon kanya papasukin. Ha? Yeah, nasubukan din natin at naging daan 'yon kapag bagsak natin. Sa pero hindi lahat. Hindi lahat. Pero yun kasi pag meron ka, gusto mo pa ng mas and more and next year more. Kasi minsan laging nakatingin sa libreta yan eh. Yan. So nagiging paraan ng Diyos yun. Ng si Satanas. So the love of money, when you love that money is not the root of evil, but the love. Di ba yung mayayaman, nandun sa kanila yung pera. So pag inibig nila yung kayamanan, and another one is you cannot serve two master. Business, money, or God. So you cannot serve two master. Mamili ka. Ang sabi naman Panginoon, ipanguna mo lang ako at ako naman bahala sa'yo. Parable of the talent, binigyan ng 5. It means sabihin na natin na mas mayaman siya kaysa dun sa 1 at 2 lang kasi yung isa eh. So, 5. Nung ginamit niya ng tama, anong ginawa ng Diyos? Dinagdagan pa. Basta gamitin mo lang basta wag mo lang ibigin yung kayamanan. Kasi yun yung magiging daan para bumagsak ang isang tao. Tsaka yung may mga mayayaman sa ating panahon, kala mo kanila na yung batas, kanila na yung judge, di ba? So, mahirapan nga silang At hindi nila kailangan ng Diyos, hindi nila kailangan manalangin. Kasi pag tayo minsan nananalangin, layo tayo sa sakit. Sila may pera para sa doktor. So, bihira na nanalangin. Pero hindi naman lahat. Ayos? Kayo po, may tanong. Si Brad Loy. Si Pipe, tanong mo? Okay, kung wala, pagpatuloy natin ito next Sunday. Next chapter 2 na tayo sa susunod na linggo. Isang awitin, Brad, and si Brad Larry, closing prayer natin. Malamig? Ha? Patayin natin to. Okay naman yung isa. Sige. Kaso tapos na eh. Sige, Brad. Patayin ko lang. Awitin natin ang 311. 311. Katapos, natin ni Brother Lance. 311. 3-1-1. $311.
far from God and dead in sin. No light my heart could see, but in God's word the life found. Now Christ liveth in me. Christ liveth in me. Christ liveth in me. Oh, our salvation this, that Christ liveth in me. With longing all my heart is filled, that like Him I may be. A song thou wondrous soil I dwell, that Christ liveth in me. Christ liveth in me. Christ liveth in me. Oh, in our salvation this, that Christ liveth in me. Salamat po at minsan pa kami ay nakapagtapos aming gawain sa pag-aaral. Mga salita ng bigay ko na alam ay may sa kabuhayan namin magawa namin ang tunay na Kristiyan. Naway kami maging kasangkapan upang marami pa ang nakakaluwa ng tao kasama sa iyong pagkailan, sa iyong pagbukas, at sila ay aming mabigyan ng mga example na upang kami ay kanilang masulatan o kami ay dadalamin sila at sila ay matapag na makasama namin sa iyong manalo sa iyong ito, nadalanan sa iyo ang pagkakaan, ang aming mga kailangan sa mga bagay sa buhay, gayon din naman ang mga biyayang spiritual na kailangan namin upang kayo tuloy ng bukas sa makilos kaya sa tuloy kami buhay sa buhay nito na tumutupad sa usulit na yun. Marami ng iba na natin na ang kapalag kasama sa ito sa susunod ng gawain ay makasanahan sila upang kayang kapurihan sa parin sa Espiritu sa katuwanan sa aming pagbubuha sa aming tahanan. Hinihintay namin ang iyong pagkabay at sa Espiritu sa amin. Ingatan po sa aming pagbubuhay at ating paninanitas sa mga kayang pagkawama, pagkawain, patuloy mo ay pagkasahin sa iyo. Espiritu sa Espiritu ng sabot na namin sa pangalan ng Panginoon si Kristo Jesus, aming Panginoon. Amen. Share mo lang. Hawa sa'yo naman yun eh. Pag umalis, gamitin mo na ulit. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Ay. Thank you, si Brad Doktor. Ay, naka-live pa tayo.
Thank you, Brad. Off muna tayo.